Our scripture reading for today is taken from the book of Psalms, chapter 19, verses 7 to 10. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true, and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey, and drippings of the honeycomb. May the Lord add conviction upon hearing of His word. May we all be seated. Mga ilang linggo na or maybe months, nakahiligan namin ni Mrs. na panoorin yung road clearing ng MMDA. Ang sarap kasing panoorin, di ba? Na pagdating ng MMDA, napakagulo. May no parking na nga, nagpa-park pa rin. Na pati yung mga daanan ng tao, ginagawang tindahan, ginagawang extension ng bahay, ginagawang parking ng marami nating mga kababayan. Tapos after nun, siyempre, dumi-dumi. Pero maya-maya kapag natapos yung MMDA, napakagandang tignan ng mga lansangan. Maluwag naman pala eh. Saludo ako dun sa mga nasa MMDA na yon, even though maraming nagrereklamo patungkol sa ginagawa nila. Pero me, I am with them. Kasi maging sa amin, sumisikip din yung mga daanan because of these people. Napaka luwang sana ng daanan, kaso maraming balakid. At makikita po natin doon, nakita namin ni Mrs., na sandali lang talaga yung disiplina ng tao. Later on, wala na. Kaya ang ginagawa po nung Colonel, saka ni Mr. Gabriel, ang ginagawa nila, talagang pinapatanggal na there and then, pinapatanggal yung mga nakalagpas sa sidewalk, especially yung mga nakapark sa mismong sidewalk na, pati yung parte ng road na dapat dinadaanan, naging parking slot nila. Nakita ko po doon, nakita namin ni Mrs. na sadyang ang tao talaga matitigas ang ulo. Kasi ang isa sa balakid sa pagtaas ng economy ng Pilipinas, yung ating mga lansangan. Kasi daluyan ng negosyo yun eh. Daanan ng mga truck na may dalang mga pagkain, mga prutas, mga daanan yan. Ngayon, kung meron nga namang mga nagtatayo ng tindahan mismo sa daanan, nagpa-park mismo sa daanan, eh hindi tama. Traffic na nga sa atin, sa dami ng sasakyan, masisikip na nga ating mga lansangan, ganun pa. Maapektuhan talaga yung pagkita. Ang kadalasan po naming naririnig, nakatwirin nila, kapag ayaw nilang magpagalaw sa MMDA, ayaw lang sumunod, hindi po kasi namin alam. Sige na po, pagbigyan nyo na po kami. Kasi po, hindi namin alam. Yan ang karamihan sinasabi nila, hindi alam. Ngayon, ang laging kinakatwiran naman, sinasagot ng MDA, hindi tama na hindi nyo kasi alam. Dapat alam nyo. Ignorancia juris non excusat. Ano ibig sabihin yan? Ignorance of the law excuses no one. Is a fundamental legal principle holding that individuals cannot avoid liability for breaking the law or a law merely because they were unaware of its existence. Hindi po lusot kahit hindi alam. This doctrine ensures uniform application of the law, prevents easy evasion of legal responsibility, and presumes citizens know their legal obligations. So dito po muna tayo. Ang dami niyan, umiiyak pa. Sige na naman po, sir, pagbigyan niyo ako. At maganda rin yung katwiran ng MDA. Hindi kasi pwedeng pagbibigyan namin kayo, ano naman yung sasabihin ng iba. Napakapayak, diretso. Kung ang mga tao lang talaga hindi matigas ang ulo, hindi pasaway, even though I really doubt kung hindi nila alam, I really doubt that. Kasi may mga barangay naman eh. Anyway, napapanood din po namin kung sino pa yung kagawad. Sila pa yung promotor. Sila pa yung promotor, nagpa-park sa labas, nagpapasikip. Kung hindi man, hindi lang masaway yung mga tao, yung mga nasasakupan lang. Simply because why? Mga kaibigan yan eh. Kapitbahay, si kumpare, si kumadre. Ano mangyayari ngayon? Kaya laging din po silang pinagsasabihan, kayo, kagawad kayo, barangay kayo, dapat kayo ang magandang ehemplo sa mga nasasakupan ninyo. Hindi po ba nakakahiya? Kaya hindi talaga lahat ng nauupo sa posisyon dapat nauupo.
nakalagay na nga mismo po sa pader, no parking here, doon pa mismo sila nakapark. Nakakahiya, ano? Kung pwede lang yung mga ganun, next time, wag nang mahalal ulit. At ang ironic pa doon, ang tawag sa kanila, mambabatas. Mambabatas. Supposedly, bukod sa alam nila, yung sinasabi ng batas, ng saligang batas, sila yung number 1 na tagasunod nun. Hindi po ba? Nasa itaas or nasa ibaba, barangay, hanggang barangay tanod, hanggang sangguniang kabataan, dapat alam nila at the same time, isa sa katuparan nila. Kaso nga po, sila pa yung number 1 na hindi sumusunod sa mismong batas. At ang nakakalungkot paminsan-minsan, itong ignorance of the law excuses no one, di po ba madala siya sa mga mahihirap lang, sa mga maliliit lang inilalapat or nailalapat? Kailangan ng bansa natin overhauling. Ibaba yung makina, talagang linisin hanggang kaliit-liit na kalawang tanggalin. It's so easy to say, right? Pero with man, this is almost impossible. But with God all things are possible. So pag-uusapan po natin yung law. And yung law kasi, parte lamang yun ng broader na salita syempre ng ating Panginoon. Kasi yung Exodus chapter 20, parte lang yun ng kabuuan ng Biblia. And the whole Bible is the Word of our God. Hindi lamang yun, dadagdagan ko po. Ano yung mga key details regarding this legal principle? Yung ignorance of the law excuses no one. Purpose muna. Ang purpose nito, it maintains order, ensures the rule of the law, and prevents people from using ignorance as a defense to escape penalties. Number 2, foundation. Kailan nagmula ito? Rooted in Roman law. Noong araw pa, thousands of years ago, working na itong ganitong klase ng law. It operates on the premise that once properly enacted and published, laws are presumed to be known by all citizens. Kaya nga po mahalaga tayo, nagbabasa, nanonood ng balita, ng current events. Ang isa po sa responsibility natin bilang mga mamamayan, alamin ang batas. Ano yung scope niya? It applies to both criminal acts and civil regulatory matters. At ang kanyang rationale, panghuli po, without this rule, the legal system would be unenforceable. Hindi siya mai-force. As defendants could frequently plead ignorance to escape punishment. Lalo pa naman ngayon, di ba? Even though kita-kita na naman ang ebidensya, ang laging ipiplead nila, not guilty. Nakita na sa condominium, yung sa kaderbang pera na hindi inilalagay sa bangko, again, not guilty ang plea. Ganon katigas ang ulo ng tao. Pero for us, na I hope and I pray, we are better than those people because we are Christians. Lapat na lapat lalo na sa atin ang mga bagay na ito. Especially nga po, salita ng Panginoon ang pag-uusapan natin ngayon. So, ang pamagat po ng message for today ay, love the Word. Hindi po itinuturo ng Biblia na we must like the Word. Hindi po, we must love the Word. Ang kinakailangan natin maging treatment sa salita ng Panginoon is to love it. Mahalin siya. Ang sabi po sa Psalms, aataduhin po natin yung binasa ng ating kapatid kanina, yung ating key scripture. So Psalms 19 verse 7a, the law or yung instructions po yun of the Lord is perfect, reviving the soul. So yun lang po, yung pong law na binabanggit dito, yun yung instructions. Ito yung mga instruction ng ating Diyos. Ang sabi po ni David sa Psalms, perfect, reviving the soul. Wala nang iba pang mas perfect kundi ang salita ng ating Panginoon. Why? Because yung instruction na nilalaman nun, hindi lamang nare-revive yung ating physical body, of course, lalong-lalo na yung ating mga kaluluwa. Alam po natin sinabi sa Biblia, di ba, na the Word of God is like a sword, double-edged sword, na humahati, di ba, sa pagitan ng kaluluwa at ng mga buto and so on and so forth. Yun ang salita ng Panginoon. Kaya tumatagos sa kaibuturan ng pagkatao ng bawat isa sa atin. At ang ginagawa po ng salita ng Panginoon, inire-revive yung ating mga kaluluwa. Me, myself, sa tagal ko na rin pong pagiging Kristiyano, I really cannot imagine anymore kung sino ako ngayon without the Word of our Lord. But one thing is for sure,
I am really, really sure na kung hindi ko alam, hindi ko love ang salita ng Panginoon, napakalayo ko na sa kanyang paanan. So hindi lamang marirevive ang ating physical na pangatawan, kundi lalong-lalo ng ating mga kaluluwa. At ang sabi pa po ni David sa Psalms 119 verse 97, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." Maaring marami sa atin hindi pa nararanasan ito. Especially kung minsan-minsan lang tayong dumadalo sa mga pagsamba at minsan-minsan lang tayong manalangin at minsan-minsan lang tayong magbasa ng kanyang mga salita. How can we meditate on something na seldom nating ginagawa? Ang kadalasan natin sinasabi, wala akong time. Puyat ako. Alam na natin ang sagot doon, siyempre. Ang sabi nga ng Panginoon, with you this is impossible, but with God all things are possible. So, talk to me. Ang sabi sa Book of James, ask me anak and I will give it to you. Especially mga bagay na makakapagpalakas sa iyong espiritu, makakapagpaayos ng iyong buhay. We must ask God. Yung nga lang, kadalasan kasi ang hinihingi natin yung mga gusto lang natin. Pero yung gusto ng Diyos, aminin na natin, kailan tayo nag-pray na yung gusto ng Diyos ang hinihiling natin sa Kanya? Lord, gawin mo akong mas merong time sa paninilbihan sa inyo. Lord, sa taong ito, sa 2026, ang hiniling ko po, Panginoon, gawin mo akong mas maalam sa inyong mga salita. Kung marami akong kakulangan last year, this 2026 po, at least malesen man lang yung kakulangan ko sa inyo. Ang tanong po lagi dyan, kailan nangyari yung ganong klase ng prayer? Kayo na po makakasagot sa bagay na yan. But David, no. Meditation niya yun. Nagme-meditate siya. Ibig sabihin, nakakakuha ng spiritual na lakas si David by meditating on the Word of God. Kung ikukumpara ang mga punishments sa promises, ang dami pong magagandang promise ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. At the same time, kung yung kaya natin, hindi pa rin natin kinaya, siya pa rin ang gagawa ng paraan para makaya natin. Look at the heavenly help na nakahanda lagi sa isang Kristiyano. Heaven itself ang tutulong sa atin. Kaya nga po madalas kong masabi, hindi bagay sa isang Kristiyano na talunan. Paano anak ng Diyos talunan? Nagtataka ako kapag ganun. Paano naging talunan ang taong to? Ika niya matagal na siyang Kristiyano. Something is missing sa buhay niya. Something general, something very, very major, malaki ang nawawala sa taong ito. Maaari yung kanyang pagbabasa ng love letter ng Panginoon sa kanya. Yes, the scripture po is God's love letter to us. Lahat ng do's and don'ts nandyan na rin. Kaya nga po sabi ni David, yung instruction ng Panginoon ay perfect, reviving the soul. So Psalms 19:7b, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Yung patunay patungkol sa Diyos, totoong-totoo yun. Hindi nagmamaliw. Halimbawa, ang sabi ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you. Proven na yun, thousands of years ago, na hindi talaga nangiiwan ng Panginoon. Hindi siya nagpapabaya. At ano pa yung mismo lumabas sa bibig ni David, sabi niya, bata ako hanggang ako'y sa tumanda, wala ako nakitang anak ng Diyos na kanyang pinabayaan. Paano nasabi ni David yun? Naranasan niya at naranasan na mas marami pang taong naniniwala sa Diyos mula sa simula pa ng panahon. Yun po yung testimony of the Lord. Ang patunay ng Diyos ay yung mga ginagawa niya sa atin. So do not ignore the things na ginagawa ng Panginoon sa atin. Kasi yun ang tangi natin testimony. Marami akong nakikita, hindi nagpapatotoo. Pero nasa inyo na yan, hindi naman sa pilitan ng pagpapatotoo. Pero supposedly, dapat hitik na hitik po tayo sa testimony patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaso nga, kung hindi natin alam ang kanyang mga salita, hindi man lang natin namamalayan, Diyos pala ang may bigay nun, sa iba pa natin ipinagpapasalamat. Ang Diyos bigay ng bigay sa atin, o bagong taon na naman, o sige, may problema ka na naman, tutulungan kita anak. Hanggang gagawin natin, maraming salamat kumare, maraming salamat kumpare. Yung tunay na nagbigay, na yung gumamit lang doon sa mga taong yun para tulungan tayo, hindi natin napapasalamatan. Ang sabi po sa Psalms 119:99, ito yung patoto ni David. I have more understanding than all my teachers. Why? For your testimonies are my meditation. Yung ginawa mo noong araw kila Moses, kila Abraham, lahat ng yon nakita ni David. At yun ngayon doon siya nagme-meditate.
Maraming tao, kukulangin sila sa pasasalamat sa pwede lang ipagpasalamat sa Diyos. Pero yung mga taong nagbabasa ng kanyang mga salita, hindi po makukulangan ng pasasalamat. Kaya nga po sinabi doon, di ba? Always give thanks always. Kaya nga po, ganun kahalaga na malaman natin yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay ng iba. At kung sakaling napansin natin, parang hindi ko yan na nararanasan yon, walang problema sa Diyos. Kasi hindi kayo naman nagkukulang ang Diyos. Tayo ang nagkukulang sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, draw nigh to me. Lumapit ka kasi sa akin, anak. Paano mong mararanasan yung init ng aking pagmamahal kung malayo ka? Paano mo malalaman ang laman ng aking puso kung hindi mo naman binabasa ang aking love letter? So, kung gusto natin maranasan ang testimonya ng Panginoon sa buhay ng iba at maging testimonya rin natin, then, simulan natin basahin ang kanyang love letter. The precepts or directions of the Lord are right, rejoicing the heart. Kanina, instruction. Ang sabi kanina, yun daw instruction ng Panginoon, perfect, reviving the soul. Ito naman pong precepts or directions na ng Panginoon are right, rejoicing the heart. Ang hirap kaya nung hindi natin alam yung direksyon ng buhay natin. Ang sabi sa Bible, pag nagbigay ng direksyon ng Panginoon, sure. Di ba? Sigurado siya, tama siya, at matutuwa ka. Kasi nga, mararating mo ka agad na madali. Ang mahirap po kapag hindi natin alam yung direksyong ibinibigay ng ating Panginoon. Ngayon, saan natin makikita yung map, yung direksyon na binibigay ng Panginoon? Sa Bible din po kasi siya nakalagay. Ang hirap magbiyahe sa buhay nang hindi malayo, hindi malinaw yung direksyon. At ayaw natin ng walang direksyon, di ba? Minsan tatanungin tayo, o ikaw, ano ba yung aim mo in life? Ano ba yung tinatahak mong landas, di ba? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam saan ang patungo ang buhay na ito. Walang may ibang problema doon, kundi siya mismo. Yes, no man is an island. Pero binigyan po kasi tayo ng Panginoon ng angking talino to know these things. The thing is, ayaw natin kasing i-grab yung knowledge patungkol po sa direction na binibigay ng Panginoon. Kaya kung saan nagpupunta. Pero mabuti ang Panginoon, even do tayo kung saan direction tayo pumupunta, hindi ba one day bigla natin siya makakatagpo? Nanghihintay na siya sa isang corner, at yun na yun. Marami ditong mga kapatiran kung ano-ano yung naging direksyon ng buhay. Sinubok yun. Maraming subok, pero walang nangyayari. Until one day, ang Lord na mismo, ang lumapit sa kanya at binigyan siya ng direction. Yun po nakakatuwa sa Diyos. Even though madalas hindi natin siya hinahanap, magpapatagpo po siya. Naghihintay na siya because He knows doon tayo dadaan. Yun yung haharangin tayo ng Panginoon. Siya na rin po kasi talaga ultimately ang gumagawa ng paraan para siya na mismo magbibigay ng direksyon sa ating mga buhay. Yun po ang Diyos. Hindi siya malupit. Kasi sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Hindi ko kayo pababayaan, iiwan man. Diba? I will lead the way. Pero kailangan natin, kung nag-lead sa way ang Panginoon, we must follow. Hindi na nagkulang ang Panginoon in leading the way. Kaso marami tayong pagkakulang sa pagsunod sa way na itinuturo ng ating Panginoon. Kaya po ang buhay tuloy, lalong nagiging masalimuot. Alam niyo po ba na napakasimple lang dapat ng buhay? Hindi po nilikha ng Panginoon na maging complicated ang buhay. Hindi. Babalikan ko ng konti, si Eva at si Adan, napakasimple. Ginawa si Adan, nalungkot siya kasi wala siyang katuwang sa ministry na binigay ng Panginoon sa hardin. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mainam sa isang lalaki na walang kasama. So binigay niya si Eva para saan? Maging katuwang niya sa Eva para gawin yung inuutos ng Diyos kay Adan. Yun po ang orihinal na pagkakalikha o plano ng Diyos. Ang mga babae, ang mga lalaki, kayo'y magiging partner in doing God's will. Pansinin niyo yung mga couples na magkasama silang nagsisilbi. Powerful. Ang sabi ng Panginoon, ang gagawin ninyo, kayo ang mamamahala sa lahat ng creation. Yung mga nilikha ko mula day 1 hanggang day 5, kayo ang mamamahala. Wala kang gagawin kundi pamahalaan lahat yan. You will have dominion over all these things. Kasi nga because of sin, ibang direksyon yung tinahak nila. Imbis na direksyon ng Diyos na lumikha sa kanila mismo, ang tinahak nila yung direksyon nun. Kanino yung direksyon ng pinili nila? Direksyon ni Satanas. Direksyon ng ahas. Ano nangyari sa kanya? Yung napaka-uncomplicated life, naging complicated. Kaya nga sabi ng Panginoon, ikaw lalaki,
Dahil nakinig ka sa asawa mo, imbis na sinakinig ka sa akin, mababali ang likod mo sa pagbubungkal ng lupa. Mula po yung lupa, naging mahirap na siyang bungkalin. Pero kung nasa Eden time po tayo, madali lang yun. Madali lang siya. Nagsimula lang talaga siyang nagkaroon ng thorns. Ang hirap talagang bungkalin para makapagtanim. Napakahirap magpalaki ng halaman na makakain because of sin. Si Eva, ano sinabi doon? Pag nanganak, yung nga mabubulid ng kanyang buhay para na siyang nakatapak sa hukay isang paa kapag siya'y nanganganak. Kaya ganun kahirap manganak. Dapat kapag nanganganak ka isang babae, tapos sasaktan siya, naaalala niya yung kanyang kalagayan. Hindi ako dapat gumaya kay Eva. Pero nandahil sa kasalanan ni Eva, sa kani Adan, naghihirap ngayon ng babae para manganak. So malaking bagay talaga yung alam natin at sinusunod natin yung direksyon ng ating Panginoon. Ang sabi nga pala ni David sa Psalms 119:100, because of the word of God, I understand more than the aged, for I keep your precepts. I keep your directions. So kung gusto natin maging matalino, maging maalam, okay, wag ng genius. Maalam na lang or full of understanding, meditate on the word of God day and night. Sa Psalm ulit, 19 verse 8b naman, the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Bakit naman enlightening to the eyes? Ang sabi ni David, Psalms 119:98, your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. Yung salita ng Panginoon, nagbibigay ng katalunan kay David laban sa kanyang mga kaaway. Kung mapapanood niyo yung history, maraming mas malalakas sa bansa, mas matatalino, mas maraming bala, mas maraming marine vessels, pero hindi sila nananalo sa Israel. Hindi nakukuha sa paramihan ng kabayo para manalo sa digmaan. Hindi paramihan ng palasyo yan. Paramihan ng army, hindi rin. Kung saan naroon ng Diyos, nandun ang victory. I believe that, especially po sa kalagayan natin against China. Maraming nagsasabi, and I'm really, really heartbroken kapag mismong Pilipino nagsasabi nito, ano naman ang laban ng Pilipino sa China? Bakit niya sinasabi yun? Ang Pilipinas, naniniwala sa Diyos. We believe in the Lord Jesus Christ. Yung mga yan, hindi. Marami silang pera, liit mata, laki kita, maraming pera yung mga yan, marami silang armas, maraming bala, mas malaki yung bansa nila, 1,000,000 ang army nila compared sa ating kakaparanggot. Pero then again, ang sabi ng Panginoon, victory belongs to those who fear the Lord. And those people, they don't fear God. Ang Diyos ang magpapabagsak sa kanila at gagamitin lamang tayo ng ating Panginoon. So, hintayin natin yun. Huwag natin sasabihin ganun na ang Pilipinas naman, ano meron ng Pilipinas? May barko nga, luma naman. May baril nga, wala namang bala. So, buti pa lumipat ka na ng China. Kumampi ka na sa kanila. Magsuot ka na ng kulay pula. Maglagay ka na ng ng insignia ng flag nila kasi ganyan ka magsalita. Ano tawag diyan nung unang panahon? Mga makapili, di ba? Magpalit na kayo ng inyong nationality kung talo na pa ng Pilipinas at mananalo yung mga yan. Kasi Kristiyano kasi tayo, hindi naman tayo basta Pilipino lang eh. We are Filipino Christians. We believe in God Almighty. At siya ang tutulong sa bansa natin, mga kapatid. Wag natin sabihin ang Pilipinas wala ng pag-asa. Ang nagsasabing ang Pilipinas wala ng pag-asa, siya ang wala ng pag-asa, hindi ang Pilipinas. Huwag niyang idama yung Pilipinas sa kawalan niya ng pag-asa. That's it. Okay? Andyan ang Diyos, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Basta sundin natin yung kanyang commandments, ang kanyang mga pinag-utos, then may enlighten ang ating mga mata. Para napaka-dire man ng situation, but through the spiritual eyes na bibigay sa ating Panginoon, katulad ng kay Elisha, mas marami pala tayo kaysa sa kanila. Remember the story? Kwento ko lang sa mga bago. Minsan, sa isang lugar si Elisha sa kanyang servant. Ngayon, biglang nung lumabas si servant, nakita niya, isang katerbang enemy ang nakapaligid sa kanya. Ang dami, hindi daw na mabilang, natatakban daw yung bundok. Oh, Elisha, my prophet Elisha. Ano gagawin natin? Napapaligiran tayo ng kalaban. Si Elisha naman, cool na cool lang siya. Lord, imulat mo po ang kanyang mga mata. Nang imulat ng Panginoon yung mata nung kasama ni Elisha, nako, mas marami pa yung anghel ng mga langit na nakapaligid sa kanya kaysa dun sa kalaban. Paano natin ma-enjoy ito, ang katotohanan ito? Open up our spiritual eyes by reading the commands or the words of our God. Psalms 19:9a naman po, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Ito yung takot sa Diyos. Pagpipitagan sa Diyos, respeto sa Diyos,
reverence sa ating Panginoon. Parang magulang lang. Ayaw natin gagawa ng kalokohan. Nung bata pa tayo kasi, palo. Meron tayong paggalang sa magulang. Alam na din natin na mayroong punishment for that. At alam naman natin yung punishment ng magulang, out of love pa rin. Di ba? Hindi nawawala yung love. Ang Lord, kapag siya nag-punish, andun pa rin yung love. Hindi nawawala. Kanino minana ng mga magulang yon? Sa Diyos din. Tayo mga magulang, pag pinalo natin mga bata, hindi ba gigil na tayo, gusto natin patayin yung anak natin? Hindi. Because we love them, right? Ganun din ang ating Panginoon. Yun yung fear na pinag-uusapan natin dito. Yung merong paggalang sa Diyos. Kung meron mang fear, ano yung fear? Natatakot tayong gumawa ng mali sa harapan ng Panginoon kasi we know what will happen next. Una, guguluhin natin ang sarili natin buhay. Pangalawa, may punishment pa. Kasi, ang kasalanan po, it is a killing thing. Ang kasalanan po parang gangrene. Ang kasalanan po parang cancer. Parang tumor. Nandyan yan. Pag hinayaan, pinakain ng sugar yung cancer. Lalaki ng lalaki yan. At then, sino mamamatay? Tayo rin naman. Yun po yung kasalanan. So natatakot tayo sa Diyos because we love Him. At the same time, we are fearful na gumawa rin ng something na masama against Him. Because alam natin, our own fear will destroy ourselves. Okay, Proverbs 14:27, sabi po, the fear of the Lord is a fountain of life, that one may turn away from the snares of death. Yung pala, ang kahinatnan, kapag tayo may takot sa Diyos, maiiwasan natin yung patibong ng kamatayan. Pwede po natin yung i-apply sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Halimbawa, kung talagang takot tayong magka-cancer, hindi magkakain ng mga bagay na nakakapagpa-cancer. Right? Ganun lang naman yun, di ba? Kaya nga yung pag kumakain tayo ng inihaw, tanggalin na yung mga sunog. I think matatanda na tayong lahat dito, alam natin yun, di ba? Na huwag tayong kakain ng uling. Hindi, yung kasing pinakamasarap sa barbecue, yung uling mismo eh. Pues, maging handa ka kapag naging cancer yan. Ganun lang naman yun eh. Pag nagka-cancer, nikotina, yung mismo sigarilyo. Alam naman natin, pag naninigarilyo, tatamaan? Baga nga eh. Sabi ng doktor yun. At yung doktor, mapa-Christian o hindi Christian, alam niya, cigarette equals death. Ngayon, pag sinigihan pa rin natin, and then, maganda ka na rin sa kung kailan ka mamamatay. Kumuha ka na ng St. Peter's, ngayon pa lang. Pero ang tinuturo dito, mga kapatid, kapag tayo natakot talaga sa Diyos na mayroong paggalang, iiwasan natin lahat ng magpapahantong sa atin sa kamatayan. Lalong-lalo na po spiritual death. Yung physical death, hanggang dito lang yan eh. I think lahat naman tayo dito naniniwalang may langit, di ba? Right? So, kung naniniwala tayong lahat dito na mayroong langit, naniniwala rin tayong lahat na mayroong impyerno, di ba? Hindi pwedeng naniniwala tayo sa langit, hindi tayo naniniwala sa impyerno. Why do something na alam mo naman, makapapahamak ka, at the same time, mapapahamak din naman yung inyong kapwa. So, fear the Lord. Sundin natin, magkaroon tayo ng takot sa Diyos para nang sa ganun maiwasan natin yung kamatayan hindi lamang sa laman, kundi sa ating espiritu. Psalm 19:9b, the rules of the Lord are true and righteous altogether. Yung kanyang rules. Ang sabi sa Psalms 119:105, ito napakaganda, one of my favorite verse. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kung gusto natin malaman, maging kwentado, measured, yung ating mga pagkilos sa buhay para hindi tayo napapahamak, then kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi ilaw siya eh. Hindi po ba merong kasabihan sa mga karpentero? They measure twice, they cut once. Sigurista ang mga karpentero kasi pag nalagari mo na yan, lagot ka, may undo ba yun? May undo? Undo. Wala kasing undo sa buhay eh. Kaya yung magandang kasabihan yun, measure twice, cut once. Kung gusto mo, para masigurado, measure thrice. Be precise. Magkaroon tayo ng precision sa lahat ng ating mga ginagawa. Yung mga plano natin dapat precise din, pinag-aralan maigi. Yung decision natin dapat pinag-aralan maigi. Tinitingnan natin yung pros and cons. Hindi yun just because of emotion, sinigahan na natin. Pagdating ng problema niyan, ano mangyayari? Magsisisi tayo. Madaling magbasag eh. Pero para ibuuin mo uli yung binasag natin, napakahirap nun. Napakahirap. Sabi nga nila, ang daling magsaboy ng feather sa air. Oh, ang ganda. Pag sinaboy mo, ang ganda, lumilipad. Pero pagbabalik uli sa basket, almost impossible na siya. So, ang point ko po, bago tayo merong desisyon,
bago tayo humakbang sa ating mga planuhin, make sure na precisely nakaayon siya sa kagustuhan ng ating Diyos. So ang salita ng Panginoon, kinakailangan maging ilaw ng ating mga paa, maging ilaw ng ating landas. Psalms 19:10, anong kagandahan ng salita ng Panginoon kung isusuma natin? Sabi ni David, ang salita raw ng Panginoon, more to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Kung ganito ang tingin natin, ang panlasa natin sa salita ng Panginoon, hindi natin siya iiwan kailanman. Ngayon ang katotohanan po, mas masarap pa dyan ang salita ng Panginoon. No one can really resist the very, very good taste ng salita ng ating Panginoon. Ang tangi lamang talaga natin, dapat talaga, na maging reaction, kapag sinimulan natin basahin ang salita ng Panginoon, dapat ma-inlove tayo ng ma-inlove. Ang Lord mismo nasabi nun, love my word. Kasi yun na lang iniwan niya sa atin, yung kanyang mga salita. Hindi na natin siya nakikita. Yung mga miracles na ginawa niya, hindi na nangyayari ngayon. Yung mga bulag na pinakita, yung mga nag-resurrect na mga patay because of him, hindi na natin makikita yon. Pero nakasaad kasi siya dito sa kanyang mga salita. Lahat ng kanyang miracles, lahat ng mga do's and don'ts, lahat ng mga susi sa tagumpay, nandito kasi siya sa maliit na libro na ito. So we must learn how to love His Word. Kasi kung hindi po natin matututuhan ng mahalin ang salita ng Panginoon, lahat ng bagay sa buhay natin, magiging masyadong matagal. Kung paano sa ibang nagmamahal sa salita ng Panginoon, it seems very easy ang kanyang buhay, nagplano siya, nakuha niya. Sa mga hindi nagmamahal sa salita ng Panginoon, magiging mahaba ka sa iyon. Ang example po natin, yung mga Israelita. Nang dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, they are not really listening sa salita ng Panginoon through Moses. Instead na 1 week mahigit lang silang pupunta from Egypt to Canaan, 1 week lang talaga mahigit dapat yun. Ano nangyari? Dahil they don't love the Word of God and they not even follow the Word of God. 40 years silang nagpaikot-ikot sa ilang. I'm not saying na meron palang shortcut sa tagumpay. No. Kasi ang tunay na tagumpay, kapag ang Diyos kasi ang nagbigay, hindi tayo pahihirapan. Every perfect gift comes from above, from the Father of lights, where there is no variation of turning. Immutable siya, hindi siya nagbabago. Anything na nagmula po talaga sa kami ng Diyos, hindi tayo pahihirapan. Hindi rin pahihirapan yung mga tao around us. Hindi na naman kasi tayo ang mapagpapala eh. Kapag pinagpala ng Panginoon ng Israel, ang Israel lang ba nakikinabang doon? Even those countries around Israel, napagpapala din because of that. Even yung mga foreigners po, yung mga hindi Israelita, but once they are there with the Israelites, pag nagbuhos po ng pagpapala ang Diyos sa mga Israelites, kasama silang mga foreigners. Ganun din po sa atin. If we will do this thing, hindi lamang po tayo magpagpapala. Aabot yan sa mga anak natin, sa pamilya natin, to the point, maaaring pati sa mga kapitbahay. Yun na lamang ang pamilya natin, hindi maging pasaway sa barangay. Malaking pagpapala na yun sa barangay. Sino sa atin dito yung gusto nating kapitbahay natin laging maingay, laging magulo, laging nag-aaway, laging nagbabatuhan? Ayaw natin ng ganun. Kung tayo hindi magiging ganun because of the Word of God, ang laking pagpapala natin para sa kanila na nakapaligid sa atin. So, in person na lang, per person, bago ka matapos, kung tayo mismo, as a person, hindi tayo pasaway, ang laki ng maitutulong din sa mga tao around us. Na-imagine that kung hindi tayo pasaway sa Diyos, hindi lamang ang Diyos ang masaya. Maging yung tao around us, magiging masaya rin sila. Kapag ang pamilya natin hindi panggulo sa barangay, hindi lamang ang Diyos ang natutuwa, kundi mga kapitbahay natin. Yun naman mangyayari talaga siya mga kapatid, if we know the word of our Lord. Kasi yung mag-guide siya ang pipigil sa atin, siya ang magpupush sa atin, siya ang mag-i-encourage sa atin, siya rin ang magde-discourage sa atin in doing evil things. Magiging mas maalwan, mas maganda ang buhay. A very, very simple, uncomplicated life na ibinigay ng ating Diyos na buhay. So panghuli po bilang encouragement, John 8:31-32. So Jesus said to the Jews who had believed Him, mga Hudyong galit na galit sa Kanya, pero naniwala sa Kanya. Sabi ng Lord, if you abide in my word, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free.